Naranasan mo na ba yun? Yung para sa isang bagay na sobrang mahal mo, trabaho man yan, isang proyekto o isang misyon, bigla mong naramdaman na parang hindi na sapat yung passion lang. Andyan pa rin yung apoy, no? Yung panuniwala mo andyan pa rin, pero may bumubulong sa likod ng isip mo. Hanggang kailan kayang dalhin ng purong passion ng lahat ng ito? Kung naramdaman mo na yan, para sa'yo ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi mula sa mga materyales na binigay mo, susuriin natin ang isang napakahalagang paglalakbay, yung pag-transition mula sa passion patungo sa tinatawag na stewardship o responsableng pangangasiwa. At linawin natin na, hindi ito tungkol sa pagkawala ng pananampalataya, ito ay tungkol sa paglago, tungkol sa maturity. Eksakto. Dahil titingnan natin ang isang medyo masakit na katotohanan. Minsan, yung pinakamatinding sinseridad at pinakamabuting intensyon, yun pa yung nagdudulot ng hindi inaasahang pinsala. So, ang malaking tanong natin ay ito. Paano nagiging proteksyon at hindi hadlang ang mga bagay tulad ng etika, emotional maturity at discernment? Ang goal natin ay maintindihan kung paano ang isang calling ay hindi lang basta sunusunod ng may nag-aalab na puso. Kailangan itong pangasiwaan, palaguin at protektahan. Okay, sige. Simulan natin sa umpisa ng lahat. Zeal, o yung matinding siklab ng damdamin. Dito naman talaga nagsisimula ang lahat, di ba? Ito yung divine spark. Sa banal na kasulatan, ang daming halimbawa. Nariyan si Moses at yung nagliliyab na palumpong, si Jeremiah na parang apoy sa mga buto niya. Yun ang unang tulak. Yun ang regalo. Oo, at napaka-powerful niyan, walang duda. Pero dito rin mismo naglalagay ng babala ang kasulatan. At ito yung sentral na tensyon sa lahat ng sources mo. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 10.2, may mga taong may zeal for God but not according to knowledge. May siklab ng damdamin pero hindi ayon sa kaalaman. Ang bigat nun. Ibig sabihin, yung dedikasyon nila totoo, yung puso nila andon, pero mali ang direksyon. Teka, yan ang isang bagay na talagang tumatak sa akin. Kasi madalas, iniisip natin na kapag sincero ka, kapag totoo ang intensyon mo, sapat na yun. Pero ang sinasabi pala dito, magkaiba ang sinseridad sa katapatan o faithfulness. Pwedeng sobrang sincero mo pero hindi ka pala tapat sa totoong diwa ng misyon. Paano nangyayari yun? Magandang tanong yan. Nangyayari yon kapag ang passion ay hindi sinasabayan ng discernment, na ang kakayahang timbangin ng sitwasyon. Halimbawa, sa sobrang gusto mong tumulong, hindi mo na nakikita na nakakasama na palang tumong mo, na lumilikha ka ng dependency. O sa sobrang sigasig mong itama ang isang mali, hindi mo na mamalayan na nakakasakit ka na ng mga tao sa proseso. Yung passion na walang kaalaman, nagiging bulag. At yun ang puntong sinasabi ng mga materyales mo. Doon pumapasok ang pangangailangan na magbago ang pananaw. At ito na nga yung malaking shift na sinasabi mo. Mula sa pagtingin sa calling bilang isang bagay na basta mo lang sinusunod, patungo sa pag-unawa na ito pala ay isang bagay na kailangan mong pangasiwaan. Naalala ko yung analogy na ginamit. Hindi ito personal mong pag-aari. Isa itong sacred trust, isang sagradong tiwala. Hindi sa'yo, pero ipinagkatiwala sa'yo. Ang laking pagbabago sa perspective nun. Sobra? Sobra. Kasi kapag iniisip mong pag-aari mo, ang tanong mo, ano ang gusto kong gawin dito? Pero kapag tiwala yan, ang tanong ay ano ang nararapat gawin para sa may-ari at para sa mga makikinabang dito? Tingnan mo sa mga talinghaga ni Jesus, lalo na sa Parable of the Talents. Hindi sinukat ang mga lingkod sa sigasig nila o sa kung gaano sila kasaya. Sinukat sila sa kung paano nila pinamahalaan ang ipinagkatiwala sa kanila. So, nag-iiba talaga yung mga tanong na tinatanong mo sa sarili mo. Hindi na lang, masaya ba ako dito? O nafe-feel ko ba pa yung passion? Ang tanong na pala ay, ito ba ay tapat sa misyon? Hindi na lang, kaya ko bang gawin to? Kundi, dapat ko ba itong gawin? May kasamang bigat yan, no? May bigat talaga. Ito yung tinatawag na weight of stewardship. Kinikilala mo na bawat desisyon mo may epekto sa buhay ng ibang tao. At hindi sapat na sabihing, mabuti naman ang intensyon ko.
dahil hindi binubura ng mabuting intensyon ang masamang resulta. At yan ang simula ng tunay na maturity sa isang calling. Kung ganun, kung ang calling ay isang tiwala na dapat pang-asikasuan, ano-ano yung mga haligi niyang responsableng pangangasiwan na to? Kasi hindi naman to basta abstract na idea lang, no? May mga practical na bahagi ito. At isa sa mga unang-unang binanggit sa sources mo ay ang character formation. Particular na yung nangyayari sa mga di napapansing panahon, yung tinatawag na the long middle. The long middle. Napakahalaga niyan. Ito yung mga taon sa buhay ng isang tao na hindi exciting, hindi pang highlight reel. Ito yung kwento ni Moses na 40 taon sa disyerto nag-aalaga lang ng tupa. 40 taon. O si David na nagtatago sa mga kuweba. O si Jesus mismo, 30 taon ng tahimik na buhay. Sa mga panahong ito, sa kabugutan, sa paghihintay, doon hinuhubog ang pasyensya, ang pagpipigil sa sarili, ang pag-asa sa Diyos. Alam mo, totoo yan. Kasi ang purong passion madaling masustain kapag exciting ang mga bagay. Pero sa oras na maging boring, paulit-ulit, o nakaka-frustrate, doon nasusubok. Ang stewardship, ang responsableng pangangasiwa, kaya nitong diisin yon. At parang dito rin pumapasok yung konsepto ng emotional maturity, di ba? Oo, konektadong-konektado. Ang emotional maturity ay yung kakayahang harapin ng kabiguan, batikos at pagwawasto nang hindi ka agad nagiging defensive o sumusuko. Ang isang leader na passion lang ang puhunan, kapag pinuna ang maririnig niya ay atake sa kanyang pagkatao. Pero ang isang steward, kapag pinuna, ang iisipin niya, paano ko mapapabuti ang pangangasiwa ko sa tiwalang ito? Nakikita niya ang kritisismo bilang data para sa mas mahusay na pamamahala, hindi bilang personal na atake. Okay. So una, yung character na hinuhubog sa mahabang panahon, pero heto yung isang bagay na nakakagulat para sa akin. Akala ko kasi sa usapang calling, puso lang at character ang mahalaga, pero binibigyan diin sa mga materyales mo ang competence o kakayahan. Parang may idea tayo minsan na basta para sa Diyos o sa misyon, okay na kahit hindi ka masyadong magaling. Pero sinasabi dito, hindi. At ito ay isang radikal na ideya para sa marami, pero hindi ito pagiging makamundo. Ito ay isang paraan ng pagiging responsable. Ang halimbawang binigay sa iyo ay si Bezalel sa aklat ng Exodus. Sinasabi doon na pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos para magkaroon ng skill, ability, and knowledge in all kinds of crafts. Hindi lang siya binigyan ng passion para gumawa ng tabernakulo, binigyan siya ng technical skills. Ang aral doon, ang kahusayan, ang excellence ay isang paraan ng pagsamba. Kung programmer ka na may calling, ang pagsulat mo ng malinis na code ay pagsunod. Kung guro ka, ang pagmaster mo ng pedagogy ay pagiging tapat. Gets ko. Gets ko. So, may character, may competence, pero parang may kulang pa. Kasi pwede kang maging magaling at may mabuting karakter, pero makagawa pa rin ng mali kung walang malinaw na gabay. Dito na siguro papasok yung ethics o etika. Madalas, ang tingin natin sa etika, mga hadlang, red tape, pabagal sa misyon. At yan mismo ang gustong baguhin ng source material mo. Ang etika raw ay hindi constraints o mga hadlang. Ang etika ay mga credibility safeguards, mga tagapagsanggalang ng kredibilidad. Isipin mo na lang, sa isang misyon, ang pinakamahalaga mong asset ay ang tiwala. Tiwala ng komunidad, tiwala ng mga kasama mo. Isang maling ethical na desisyon at pwedeng gumuho ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Kaya ang etika, hindi ang kalaban ng misyon. Ito ang nagpuprotekta sa misyon. At yung ideya ng pagprotekta sa iba, parang umaabot din sa mas malaking konsepto, no? Yung paggalang sa kultura. Na-highlight sa notes mo na hindi lang ito basta pagiging magalang o politically correct, nakaugat daw ito sa isang malalim na theological na konsepto, ang Imago Dei. Tama. Ang Imago Dei ay ang paniniwala na ang bawat tao, anuman ang kanilang lahi, kultura o katayuan, ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya ang paglapastangan sa kanilang kultura ay hindi lang issue ng sociology. Ito ay isang theological na pagkakamali. Ang modelong binibigay para dito ay ang incarnation. Si Kristo ay hindi bumaba mula sa langit at nag-utos.
pumasok siya sa isang partikular na kultura, sa isang partikular na panahon at lugar. So, ibig sabihin, ang tamang approach sa mission ay kailangan munang makinig bago mamuno. Kailangan munang intindihin ang konteksto bago ka mag-alok ng solusyon. Hindi pwedeng darating ka lang na may daladalang sagot na hindi naman pala akma sa tanong ng mga tao doon. Eksakto. Ang tawag dyan ay postural humility. Kinikilala mo na ikaw ang bisita, na sila ang mas nakakaalam ng kanilang konteksto. Ang tungkulin mo ay maging partner, hindi tagapagligtas. So, kung iipunin natin lahat to, character, competence, ethics, cultural respect, parang ang ganda pakinggan in theory. Pero sinasabi sa mga source mo na lahat ng ito ay dumadaan sa isang matinding pagsusulit. At ang test questions ay laging tatlo: kapangyarihan, pera, at impluwensya. Hindi raw sila masama sa kanilang sarili, pero sila yung parang MRI machine ng puso. Magandang analogy yan. Dahil ginilalantad talaga nila kung ano ang nasa loob. Tingnan natin ang pera. Napaka-practical ng halimbawa ni Apostol Pablo sa pangangasiwa niya ng koleksyon para sa Jerusalem. Hindi na ito hinawakan mag-isa. Tiniyak niya na may mga kinatawan mula sa iba't ibang iglesia na kasama niya, para sa transparency at accountability. Alam niya na ang pera, kapag hindi maingat na pinamahalaan, sisirain niyan ang tiwala. At hindi lang yun, binanggit din na ang pera ay dapat gamitin para magbigay kapangyarihan sa lokal na komunidad, hindi para lumikha ng dependency. Yung bang umaasa na lang lagi sa tulong mula sa labas, nakakasira pala yun ng dignidad. Yan ang tinatawag na toxic charity. Ang goal ng tulong ay dapat para hindi na ito kailangan sa hinaharap. Ganon din sa kapangyarihan at impluwensya. Ang layunin ay hindi dominasyon, kundi empowerment, pagbibigay kakayahan. Sabi nga sa isa sa mga sources mo, ang tanong na dapat laging tinatanong ng isang leader ay, ano ang kayang isulong at panatilihin ng komunidad na ito kahit wala na ako bukas? Wow, binaliktad nun ang buong konsepto ko ng tagumpay. Kasi kadalasan, ang sukat ng tagumpay ay kung gaano ka needed o kailangan. Pero dito, ang tunay na tagumpay pala ay kapag hindi ka na kailangan. Kapag ang impluwensya mo ay nagbunga ng mga leader na kayang tumayo sa sarili nilang mga paa at ipagpatuloy ang misyon ng mas mahusay pa sa'yo. Success is making yourself obsolete. Yan na nga. Dahil ang misyon ay hindi tungkol sa'yo. Ipinagkatiwala lang sa'yo para sa isang panahon. So sa pagtatakas ng lahat ng ito, malinaw na ang paglalakbay ng isang calling ay talagang tungo sa paglago. Nagsisimula ito sa isang maganda at malakas na ningas ng passion, pero para magtagal. Para magbunga at hindi makasunog, kailangan itong maging isang matatag at responsableng pangangasiwa. Hindi ito tungkol sa pagpatay sa apoy. Tungkol ito sa pagtatayo ng isang pugon na kayang kontrolin ng init para makapagbigay ng liwanag at init sa napakahabang panahon. At ang hamon para sa iyo na makikinig ay hindi na lang kung handa kang ibigay ang lahat para sa calling mo. Ang mas malalim na tanong ay, handa ka bang ibigay ito ng may karunungan, may responsibilidad at sa paraang nagpapangaral hindi lang sa misyon kundi pati na rin sa mga taong pinaglilingkuran mo. Dahil ang totoo, ang mundo ay hindi lang nangangailangan ng mga leader na may passion. Ang kailangan ng mundo ay mga leader na mapagkakatiwalaan. Bilang pangwakas na kaisipan na iiwan namin sa iyo, may isang mahirap na katotohanan na binanggit sa material. Sinasabi doon na ang pinakamalaking banta sa anumang misyon ngayon ay madalas hindi nagmumula sa mga kalaban sa labas. Kadalasan, nagmumula ito sa panloob na immaturity o kawalan ng paglago. Kaya pag-isipan mo sana ito. Sa iyong sariling calling, sa puntong ito ng iyong buhay, saan kaya nakasalalay ang pinakamalaking oportunidad para sa iyo? Nasa paggawa ba ng mas marami at mas mabilis? O nasa paggawa ng may mas malaking pag-iingat, mas malalim na karunungan at mas matatag na paninindigan sa paglipas ng panahon?